Topic po natin, mga dapat kainin kung merong ubo at dapat iwasang pagkain kung merong ubo. Okay, alam ko maraming inuubo sa atin ngayon, may ubo, may sipon. Minsan hindi natin alam, baka pagkain pala ang diferensya. Meron tayong kinakaing mali o meron tayo kulang na kinakain. Maraming klaseng ubo, merong dry cough, yung ubo ka lang na ubo pero walang plema. Merong wet cough, ubo ng maraming plema. Okay? Pag dry cough, parang makati-kati lang dito, sa throat lang, sensitive, pero walang plema. Ubo ka lang, parang ganyan, wala. Ang binibigay ng doktor usually dito, cough suppressant, mga butamirate citrate, tulad ng Sinicod, pero nire-reseta yan ng doktor. Pero anyway, may home remedies tayo sa dry cough. Meron namang wet cough na maraming plema. So, pag maraming plema galing sa baga, pwedeng mahirapan huminga, pwedeng mangitim yung kamay, pwedeng sumikip ang dibdib, pwedeng magkahuni, wheezing, at kailangan pampaluwag ng plema tulad ng mga carbocysteine at itong mga tips natin. So, pag wet cough, mas delikado ang wet cough. Ibig sabihin, baka trangkaso, bacterial infection, baka pulmonya. Pag wet cough, may plema, minsan kailangan ng antibiotics, baka COPD, naninigarilyo, baka emphysema, baka bronchitis, baka hika. Hika, minsan may plema, minsan walang plema. So, ito mas ginagamot, mas delikado. Pag dry cough naman kasi, maraming dahilan. Baka allergy ka lang, nagda-dry cough, or sinusitis. Ito, ginagamot din sinusitis. Tonsillitis, nagda-dry cough din. Sore throat, allergy at GERD, gastroesophageal reflux disease. Pwede yan, acid reflux. Na dahil problema sa tiyan, nangangasim, umakyat yung acid, na irritate ang lalamunan kaya nauubo tayo. Lalo na pagising sa umaga. Diba? Paghiga natin ng flat, umakyat yung kinain natin, nauubo tayo. So, pwedeng ito ang dahilan. Pero itong mga tips natin, pwede sa dry cough, pwede rin sa wet cough. Okay? Foods to avoid, foods to eat para sa ubo. Okay, sundin natin. Piliin natin yung mga dapat kainin muna. Okay? Minsan yung ubo, matagal minsan lampas 2 weeks, chronic cough na. Minsan isang buwan na, minsan smoker's cough, or minsan may plema, pabalik-balik yung sakit. So, maraming kumakalat na virus at bacteria ngayon. So, ang dapat kainin, mainit na sabaw. Kung kaya nyo nilagang manok, mas maganda. Di ba? Mga native chicken, nilagang manok. Chicken soup, pinakamaganda. Ang chicken soup, merong amino acid na cysteine. Yan, yung manok. Maganda yan. Anti-inflammation. Nakakaluwag sa plema. At yung sabaw ng manok, maganda yan. Dapat iinumin. Pampaluwag din ng paghinga natin, ng nasal passages, yung pag-inom ng mainit na sabaw, mainit na tubig, mainit na tsaa, basta hot, maganda. Parang nag-i-steam ka na. So, chicken soup, mainit na, may special amino acid pa siya. Dapat kainin mga citrus fruits, okay? Mataas sa vitamin C, pwedeng dalandan, pwedeng lemon, pwedeng kalamansi, pwedeng pinya konti, maasim, di ba? Suha siguro pwede rin. Pero mainly orange, dalandan, lemon, kalamansi, mataas sa vitamin C. Kailangan niya ng immune system habang may ubo kayo para malabanan yung mga mikrobyo, kung ano man yun. Okay? So, damihan ang pagkain nito. Mas maganda yung fresh fruits kaysa hindi na maganda yung mga nasa bote. Pag nasa bote, nasa lata, bumili kayo ng parang orange juice, marami ng asukal doon. Tsaka konti, nawala yung fiber, yan ang problema. Pag uminom ka sa mga na-shake na o nasa bote, puro sugar, nawala pa yung fiber, nawala yung benefits. Ito, walang added sugar, importante pa yung fiber para sa tiyan. Fiber, pampababa rin ng cholesterol. Yung fiber, yung mga balat-balat sa gitna ng orange, pwede kainin. Mga panlaban sa mikrobyo, okay? Itong mga special super gulay, broccoli, cauliflower, kale, spinach, green tea, mga onions, pwede rin yan, okay? So, lahat ito, may anti-cancer properties na, may pag-aaral yan sa Amerika. Panlaban din yan sa ubo, sa sipon. Meron siyang antioxidant, marami siyang antioxidant. Pangalan ay quercetin. Okay? So, kumain na mas marami nito.
pag may ubo, sipon, lagnat, trangkaso. Siyempre, salabat. Ito pwede ito pang dry cough, salabat. Ang salabat, ang gagawin nyo lang, di ba, kuha kayo konting luya, pakuluan nyo sa maraming tubig, depende sa timpla ninyo. Tapos, wag lang masyado matapang. Yung iba kasi gumawa, ang daming luya, sakit sa tiyan. So, pwedeng sumakit ang tiyan mo. Pero yung konti lang, siguro isang peraso lang, tama na yan. Tapos maraming tubig, papainitin, iinumin ng mainit, maganda, nakaka-relax dito sa lalamunan. Sa mga singer na walang boses, sa mga may sipon, may dry cough, decongestant, mainit, napakaganda sa lalamunan. Pati sa dry cough and wet cough. Garlic, di ba? May video ako on garlic, maganda ang bawang. Bawang maganda sa puso, bilang internist cardiologist, linya ko, maganda sa puso, may tulong konti sa high blood, nakakababa ng cholesterol, okay, napakagandang garlic. Pero, sa ubo at sipon, ang garlic, meron siyang, may ilang pag-aaral, hindi naman malalaki, antibacterial, antiviral properties ang garlic. So, may tulong din panlaban sa mga mikrobyo. Gaano karaming garlic? Siguro 2 butil hanggang 4 na butil sa isang araw. Ito lang. 2 to 4 cloves in a day. Hilaw o luto? Meron akong video na hilaw. Actually, mas maganda yung hilaw Mas maraming benefits. Kaya lang, pwede sumakit ang tiyan mo. So, pwede isama sa pagkain, pwedeng sausawan, or iluto na lang konti. Wag lang sunog kasi wag lang overcook yung garlic kasi wala nang benefits. Saging, maganda saging basta may sakit. Kahit anong sakit, may ibo, may sipon. Bakit? Kailangan mo ng potassium. Okay? 2 saging araw-araw, maraming potassium at maraming vitamin B, may konting vitamin C, panlaban to sa mga sakit. Panlaban sa ulcer, di ba? Pag may sakit, hindi ka kumakain. So, kailangan mo nang kumain ng saging. Tapos, wala kang gana kumain, maganda rin ang pagdumi dito. Magiging mas regular ka. Okay? So, potassium, very important para hindi ma-dehydrate ang may sakit. Kung wala kang gana kumain ng iba. Green leafy vegetables, syempre, kahit ano, yung mga mura natin. Kangkong, pechay, talbos ng kamote, lahat yan pwede. Ampalaya, okra, ano pa itong mga peas. Lahat yan pwede. Okay? Green leafy vegetables, syempre mas healthy yan. Maraming anti-inflammation yan, maraming antioxidant, maraming vitamins and minerals, maraming iron. Yung iba dyan, merong mga vitamin C pa. So, kailangan talaga panlaban sa sakit. Diba? May mas maganda rin minsan yung mga malalambot lang na pagkain pag may lagnat. Coconut water, mas maganda tubig, di ba? Tubig, 8 to 10 glasses in a day. Kailangan maraming tubig inumin, lalo na sa wet cough, para malabas yung plema, lumabnaw yung plema. Kaya gusto natin puro sabaw, tsaa, di ba? Yan ang paulit-ulit. Coconut water kasi, buko, meron na siyang electrolytes Okay? So, maganda to. May electrolytes na siya, pampalakas, lalo na kung nangihina ka. Ito, may carbohydrates, pwede naman yan. So, imbis na tubig, 8 to 10 glasses, sabi ko, of fluid, pwede naman buko yung iba. Ang problema lang sa buko, medyo mataas yung calories. Kahit hindi mo nalagyan ng asukal yan, mataas isang baso ng buko, 50 calories. So, isang bukong malaki, 2 baso yan. So, 100 calories. Yung laman, baka another 100. So, 200 plus calories pag naubos mo lahat yan. So, okay naman yan. May sustansya. Unless may diabetic or overweight ka. Medyo hinay-hinay. Honey, tulad ng sinabi ko, di ba, yung mga tsaa natin, pwede lagyan ng honey. Okay ito. Kasi masarap sa lalamunan. Okay? Nice sa throat. Pamparelax. Panlaban din sa mga mikrobyo, may konting pag-aaral. Spicy foods, depende sa'yo, okay? Hindi ko nilagyan ng pro or con Kung sanay ka sa spicy foods, yung spicy foods nagpapaluwag ng ng nasal passages, lumuluwag Pati paghinga, kasi nga meron siyang capsaicin Itong capsaicin niya matindi, yung sili. Pero kung hindi ka naman sanay kumain ng sili, baka sumakit ang tiyan mo, ma-ulcer ka. So, up to you. Pero actually, dapat nakakatulong siya paglubag konti ng paghinga.
Iiwasan. Meron tayong 5 iiwasan. Pagdating sa dairy product, sa akin, question mark. Okay? So, may ilang experts at mga pag-aaral nagsasabi na pag maraming gatas, ice cream, at mga keso, mas lumalapot daw at dumadami yung production ng plema. So, yung iba ayaw ng dairy products, dadami daw yung plema. Pero yung iba naman nagsasabi, hindi pa sigurado yung pag-aaral. So, nasa sa inyo. Okay, minsan kasi kung maplema ka na, tapos nag-chocolate ka, nag-ice cream ka, parang masyadong nagdidikit lalo dito, di ba? Lalo ka nauubo eh. So, nasa sa inyo. Pero siguro, kung alanganin tayo, iwas na lang muna. Pero healthy dapat yung gatas, okay? Alak, syempre, bawal. Kasi pag may lagnat, may ubo, ay dehydrated ka. Ito, maubusan ka ng tubig, ihi ka ng ihi. Pati kape, nakakaihi din yan, nakaka-dehydrate to. So, ayaw mo ma-dehydrate, ayaw mo mag-palpitate, iwas muna pag may ubo. Mga prito, fried foods, di ba? Alam natin yung mga pagkain nagkakos ng pamamaga. Yan, mga prito. So, pag fried foods, iiwasan natin to. Yan, no? Nakakadagdag sa inflammation, pwedeng dumami ulit yung plema. Alam naman natin kahit sugary, di ba? Hindi to time ng puro matatamis, puro fast food, di ba? Pag may sakit na, may ubo na, wag na natin dagdagan kasi pwede mag-trigger ng inflammation. Alam naman natin, nakaka-diabetes, baka bara sa puso, kaya hindi maganda sa panahon na to. Tubig ang kailangan natin, 8 to 10 glasses. Yan. Pag may mga sintomas, siyempre papacheck tayo sa doktor kung meron ng mga bad signs. Warm water with honey, lemon, tinuro ko sa inyo. Inhalation, siguro ano lang, not necessarily suob naman eh. Minsan naliligo, medyo may steam, pwede rin naman. Stay hydrated. At kung may malalang sintomas, hirap na huminga, ang dami ng plema, baka kailangan na rin ng antibiotics. Okay? Pero doktor lang magsasabi kung kailangan ng antibiotics, hindi man pwede basta-basta. Pag talagang may lagnat, pag na-blood test na mataas yung white blood cell, kung sobra daming plema, kung may pulmonya, may tonsillitis, doon tayo nagbibigay ng antibiotics. Sana pa nakatulong tong video para malaman yung dapat kainin at bawal kainin kung meron tayong ubo. God bless po.